34th Street Northwest. Gandang umaga mga kapatid. Yan ang Edmonton City, oh. Yung downtown. Kitang kita yung mga buildings dito. Kung nakikita nyo. Yan. So nandito na tayo. Dito tayo natulog sa Edmonton kagabi. Pipick up na tayo ng ating load dito sa Van Leeuwen. So I think tube uli, metal tube uli yung yung aking reload. Sana hindi natatarpen. Uy, naabutan pa ako ng traffic light. In 2 kilometers, turn left on 64 Avenue Northwest. So, ito yung turn na to. Nandun yung stop ng kabilang side. Nandun. So, I need to make sure na I will make very wide left turn. Minsan kasi may lumalampas, no? Yung mga makukulit. Lalampas sila dun sa linya na yun. And then wala ka ng way doon para bumawi sa kanan dahil yung walang shoulder. Ayun, no? So kailangan dito pa lang talagang pag hindi ka nagpe-pay attention, saan madadali ka. Minsan yung mga nandito na lampas sa linya, pupunta sila dyan. So pag magpamasdan yung dulo, pag pumunta sila doon, tatamaan ng trailer. Nangyari na sa akin yan. What? Nabitin ako. So atrasan sila. So bilang isang baguhang truck driver, tapos dito pa ako sa Canada, marami mga experience ako ganyan na nabitin ako. Mali ang kalkulasyon ko, mali ang decision ko, pero pinagpapasalamat ko wala naman akong na-aksidente. Nice. Yun ang kagandahan. Hindi ako naka-aksidente kasi pag alam kong hindi ako sure, tinitigil, ini-stop ko. I don't care kung nasa intersection ako. What? Ang sa akin lang is wag akong makaka-aksidente while learning and gaining experience. Kailangan nandun pa rin yung yung safety first palagi, diba? So kapag unsure at alanganin, ang pinaka the best is to stop. Yan ang pinaka the best sa lahat. You stop, analyze, and then make sure na once you proceed, safe pa rin. Wala kang masasagi, sasabitan, no? Para malinis yung lisensya natin. Kasi nagbi-build pa lang tayo ng experience. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, mga bagong subscriber, hindi talaga truck driver ang original profession ko, no? Dito na lang sa Canada. And almost magto 2 years na rin yung driving experience ko dito. Kahit papaano, medyo kampante na. Hindi lang masyado, medyo may kaba pa rin kapag sa mga old city sa US ang pinapasok ko, like Chicago, yan, Detroit. May mga maliliit dyan na street at mabababang bridges. So medyo kinakaba-kabahan pa rin ako. Kaya pag dyan ang drop off ko, gabi pa lang, nagra-route planning na ako. Tinitignan ko na sa street view yung mga dadaanan ko, kung gaano ka-skip yung mga kalsada. Then I'll take note Turn left on 64 kung ano yung Northwest. magpe-pay attention ako ng mga right turn or left turn, lalo na yung mga yung right turn. Isa sa pinakamahirap sa truck driving is yung, of course, yung backing and then yung right turn. Yung left turn madali lang pero yung right turn tapos very tight, tapos may mga makukulit na mga sasakyan, mahirap. So dito, kunin ko na dito dahil baka mamaya may sumungaw ditong isang sasakyan.
company. Nakapunta na ako dito once. Last summer pumunta na ako dito. So dahil mahaba tayo, pagka ganyang may mga parating pang sasakyan, pagbigyan lang natin yan. Kasi yan ang kanilang right eh. Yung ano na yan. Yun, pinagbigyan na ako ng ano. Mga kabady nating truck driver, alam nila yan, pag matagal ka na dyan sa intersection, may mga mababait, pagbibigyan ka ng mga yan, papapasukin ka. Naiintindihan nila eh yung stress ng pagmamaneo ng truck. So in return, to return the favor, sometimes ganun din, pag nakita mong may attempt na liliko, din ang haba na nung nasa likod niya, single lane highway, to return the favor, ganun din ginagawa ko. Kahit magalit yung nasa likod ko na magbubusi na siya. So papasok na raw tayo, kinawayan na ako nung shipper. So pasok tayo dyan. Kunin natin yung space dito na madami. Ito maging problema. Maluwag naman, pero nagsisigurado ako lang palagi na kukunin ko talaga yung lahat ng space. Yun ang palaging nasa isip ko, kunin ko lahat ng space. Sinagad ko ron dahil alam kong nasa kanan ako. So yeah, so tayo sa loob. Ayan yung load ko sa bandang kanan, yung mga metal steel na yan sa kanan. Yan yung aking load. Yan, medyo mabigat yan. So ito yung guide ko. Okay, so maglo-load lang muna tayo, and syempre mag-a-ask tayo ng permission kung pwedeng mag-take ng video rito. Alright? So ito yung ating preload pabalik ng Manitoba. Think ako magdi-deliver nito. Dito ang pick up ko sa Edmonton, Alberta. So ang layo nito is 1,350 kilometers dun sa aking drop off, or 1,400 total. So yan, nakita nyo, naglo-load pa sila. And then after nyan, itatarp ko, and then good to go na ako pabalik ng Manitoba. Alright, so ito na yung finish load ko after kong matarpan. Ayos na. Diretso na tayo balik ng Manitoba. So yeah, okay, pagod talaga mag-tarp. Okay, dito tayo sa daan ulit. Tapos na tayo mananghalian. Tapos na rin tayo maligo. We're heading back sa Manitoba. Kapag office hours, ako ang mag-deliver nitong load na to. Kapag lampas na ng 2 PM bukas,
Then idadrop ko na lang sa aming yard. Yan. Ako muna, brother. Brotherhood. Ako muna ang yan, Ukrainian. So 1,350 kilometers away from New Hope Yard sa Winnipeg. Ganun din dun sa delivery ko. Ganun din. Turn right on Pembina Road. Around and ganun turn na right. kilometers din ang layo. So tayo sa Flying J, Edmonton, sa may Sherwood, yung palabas. Stop sign, kailangan tumigil. So ano lang to itong run ko na to, 1,350 kilometers sa Calgary, then umikot ako plus 300 kilometers yun papuntang Edmonton, and then another 1,350 pabalik ng Winnipeg. So 3,000 kilometers balikan. Maiksing run compared dun sa run ko ng nakaraang week. Pero yung maraming drop, yung galing ng Ontario, halos 4,500 yun. Turn right at the traffic light, then take the ramp on the right. Mindful kami sa mileage, kilometers na tinatakbo namin kasi we are being paid by the miles. So counting miles, counting bayad. Take the ramp on the right to Highway 16 east toward Lloydminster. Mama yung siko ko kanina. Tatarp ako. Sakit. So yun na, dito tayo sa East Lloydminster. Direction hanggang Saskatoon, and then Regina, and then all the way to Winnipeg na yan. Meron dito mabilis ang mga habol sa i-enjoy namin na mag-drive ng ganito. Summer, maganda yung kalsada. Pwede kang cruise control ng cruise control. Walang papagod-pagod pag winter time. Left to Highway 16 east. Medyo delikado ang naka-cruise control. From time to time, nag-cruise control din basta nakita namin na yung kalsada is paganda. Pero most of the time, wala. Hindi pwede. Delikado. Delikado ang naka-cruise control kapag winter time. So yun lamang. Puro na to. Ganyan. Freeway na interstate Canada. Highway 16 to. So maya uli. Isang magandang araw mga kapatid. Gusto kong kunin ang pagkakataong ito para i-discuss ang pinag-uusapan ngayong mabuti dito sa loob ng Canada, lalong-lalo na nung mga kapatid natin na temporary foreign worker dito. Sinusubaybayan ko ang mga news, mga policy na ginagawa ng IRCC o yung Immigration Canada dahil yan yung pathway ko nung pumunta ako dito. And recently, meron silang mga announcements, series of announcements na ginawa na magiging malaki ang epekto sa mga kapatid natin na nagbabalak na pumunta rito sa Canada as a temporary foreign worker. Medyo binabago nila yung policy sa temporary foreign worker program ng Canada. So nag-start yan I think early this year,
during pandemic, pinayagan ang bawat employer na kumuha ng at least 30%, ng workforce niya. 30% is pwede siyang kumuha ng foreign worker. Then pinalitan yan early this year, ginawang 20, so shinrink nila from 30 to 20% ng labor force niya ang pwede niya lang kunin. Ang number ng labor force niya, 20% lang ang pwede niyang kunin na foreign worker. And then further, shinrink na naman last week lang into 10% na lang. 10% ng kanyang workforce ang pwede niyang kunin as foreign worker. And on top of that, kaka-announce lang last week na hindi na ipaprocess ng Lamia ang mga job offer na ang wage is below the median wage, And nakita ko sa news, napanood ko sa news na ang average median wage dito sa Canada, buong Canada is above $20. So sa bawat province meron median wage. So it depends kung nasaan kang province. Meron 22, 23, 24, pero more than $20 per hour ang median wage, average median wage dito sa Canada. So ibig sabihin, kapag ang isang foreign worker o yung kababayan natin, to be specific, gustong mag-work dito sa Canada sa pamamagitan ng mga agency diyan, mahihirapan silang kumuha or hindi mapoproseso ang kanilang Lamia, na ina-apply ng employer para sa kanila kapag below median wage. Automatic deny ang Lamia, negative kaagad. So sino ang mga maapektuhan? Marami. Yung mga low skilled worker, na pupunta rito, at yung mga magre-renew na kailangan uli ng Lamia, chance is hindi na sila makakakuha ng Lamia, hindi na makakakuha ng Lamia yung employer nila, kasi nga may temporary policy na hindi na nila ipaprocess yung mga low wage, So isa yan sa mga naging pagbabago. And then few days ago, I think August 28, may bagong announcement. Ito masyadong apektado ako kasi ito is para dun sa mga tourists na papasok at nandito na sa Canada, kahit makahanap kayo ng employer na bibigyan kayo ng Lamia, hindi nyo na mapoproseso ang inyong work permit inside Canada. So yung public policy na you can process your work permit inside Canada, inalis na nila yon, kasi merong tatlong way para makaproseso ka ng iyong work permit. After na magkaroon ka ng Lamia from your prospective employer and employment contract, job offer, may tatlong way para ma-process mo ang iyong work permit. Una, you can apply online through your IRCC account, inside Canada. While nandito ka, pwede mo yang iproseso. Ang advantage nun, halimbawa, tourist ka pumasok dito, 5 months ka na, and then magpoproseso ka ng work permit mo, mai-extend yung status mo as tourist for another, I think 6 months, kasi ganun yung nangyari sa akin. Magiging implied status ka or maintained status ka until makapag-decide ang IRCC sa application ng work permit mo. So that's one way, pwede mong magawa yan online while inside Canada. And then yung pangalawang way is pwede kang lumabas, umuwi sa home country mo,
and then magproseso ng work permit mo outside Canada. And then yung pangatlo, you go directly to the border, no? And then kunin mo yung work permit mo sa border mismo. Ang tawag doon is flag polling. So ngayon dalawa na lang. It's either uuwi ka sa home country mo to process your work permit, or pupunta ka sa border para kumuha ng work permit, yung flag polling. Yung online through your IRCC account while inside Canada is wala na, inalis na nila yan. Pero hindi ibig sabihin is hindi ka na pwedeng maghanap ng employer kapag nandito ka, no? Pwede ka pa ring maghanap. Ang bawal lang is pagtrabaho ka kapag ang status mo ay tourist pa rin, no? Kanya nga lamang dadalawa na lang ang option mo. Hindi mo na pwedeng iproseso dito sa loob ng Canada yung pagkuha ng iyong work permit. Kailangan mong lumabas. So nakakalungkot dahil dapat mag-i-expire yon sa February 28, 2025 pa, pero binadali nila. Kinancel na nila kaagad yon last August 28. So hindi na option yon, ano? So merong isang option, yung flag polling. Hindi para sa lahat yan. Bali yan yung naging option ko nung kumuha ako ng work permit ko. Nag flag poll ako sa border ng Canada. So ibig sabihin lumabas ako ng Canada. Ang mga border dito is sa US, no? So lumabas ako ng Canada, pumunta ng US, and sinabi ko na kukuha lang ako ng work permit. Wala akong intention na pumasok ng US. Bali kukuha lang ako ng work permit. Bali alam na nila yan sa US border. Pag sinabi mo magpa-flag poll ka, papayagan ka nila. So bibigyan ka nila ng papel. Meron na silang proseso para sa flag polling, no? Yung sa mga worker na pumupunta sa border. And then ipaprocess ka nila doon, fingerprint, picture, konting interview, and then bibigyan ka ng papel na yun ang ipapakita mo pagbalik mo ng Canada, pagpasok mo sa Canada ulit, no? And then doon i-interviewin ka. Kaya sabi ko hindi para sa lahat yun, kasi kakaibang anxiety, stress, experience, ano, kaba, kasi medyo kaharap mo yung border officer na mag-a-approve or magdi-deny sa work permit application mo. So dadalhin ka sa isang room, ano, and then of course bago ka dalhin dun sa room, kukunin sa iyo yung LAMIA document, no, na nanggaling sa employer mo, tapos yung job offer mo. Yun yung kinuha sa akin. And then nung nakita nila na ang ina-applyan ko is as a truck driver, no, yung job offer ko is as a truck driver, kinuha din nila yung aking class 1 driver's license. And then pinapunta nila ako doon sa isang room, pinaghintay ako ng mga ilang minuto, and then dalawang officer yung pumasok. Yung isa nakaupo sa harapan ko, yung isa nakatayo. And while yung kaharap ko is nagtatanong sa akin ng mga questions, yung isa nag-observe sa facial expression ko and body movements and everything. Tandaan natin, trained sila. Base dun sa ating mga reaction, facial expression, body movements, malalaman nila kung sure ka ba sa mga sinasabi mo, nagsisinungaling ka sa kanila, or meron something na itinatago ka sa kanila. So yung mga questions doon is yung unang question sa akin doon, ano, para mabigyan ko ng tip sa mga nagbabalak na pumunta ng border para kumuha ng work permit is how long you've been in Canada. Ganun sa akin, tinanong kung, then sinagot ko yon, and then after nun dito na sila nag-focus
sa pangalawang tanong. Dito iikot ang kanilang mga questioning sa'yo. How did you find your employer? So, dapat may explain mo sa kanila kung paano mo nahanap ang iyong employer. Paano kanila, kailangan ikwento mo sa kanila kung paano mo siya nahanap, paano sila nag-offer ng trabaho sa iyo. And from there, may mga follow-up questions sila, depende sa isasagot ninyo. And then, finally, kapag ka na-satisfy mo sila dun sa pangalawang question nila, ang last na i-question sa akin is how many years of experience do you have dun sa aking trabaho na gagawin dun sa employer ko. And you need to prepare also, no? I know pwedeng maging maiba yung question sa inyo, no? Or dun sa iba, pero yun yung questions na natatandaan ko na hindi ko makakalimutan na itinanong sa akin sa border ng immigration officer. So dalawa sila, and then naka-video, no, yung pag-uusapan. Sasabihin naman nila sa iyo na yung conversation nyo is documented, naka-video, no? So abot na kaba, na anxiety ang inabot ko, but luckily nasagot ko naman lahat yung questions nila at nabigyan ako ng work permit sa border. So yun yung dalawang pagbabago ngayon dito, no, na nabawasan na ng yung kakayahan ng employer na kumuha ng foreign worker sa 10% lang, at kapag under median wage, no, yung sweldo na offer, hindi na mapaprocess yung LUMIA na ina-apply ng employer para sa foreign worker na yun. So kailangan mas mataas yung offer dun sa minimum median wage, which is $20 mahigit. Napakahirap nun, ano? Yung mga kumpanya kailangan na nila ngayon mag-offer ng mas mataas na sahod. Alam natin na yung mga citizen at permanent resident, ayaw nila yung mahihirap at mabababang sweldo na trabaho, no? Ngayon, pagka medyo itinaas yung sweldo, no, nandun pa rin na mahirap yung trabaho. Baka sakaling merong mag-apply na ng mga citizen at permanent resident sa trabaho na yon, and then mapababa yung unemployment rate. Ginagawa nila yan dahil mataas ang unemployment rate ngayon dito sa Canada, no? So isang way nila yan para mapababa ang unemployment rate, pagpapataas ng sweldo sa mga trabaho na ayaw nila. Ang mga employer naman, ano, gustong-gusto nila ang foreign worker. Bakit kamo? Dahil maasahan nila, for sure magtatrabaho yan ng kung ano yung nakalagay sa kontrata nila, no? Maasahan mo na bukas papasok yan. Pero kapag yung mga kadalasan, ano, pag yung mga permanent resident or citizen, pag nahirapan yan, no? Sa mga fast food, manufacturing, pag nahirapan yan, baka bukas di na papasok yan. So mas gusto pa rin ng mga employer ang foreign worker dahil una, sa current system, mababa yung binibigay nilang sweldo, minimum wage lang, and maaasahan nila, no, na papasok palagi, na tatapusin yung kontrata dahil kailangan nila yon para sa kanilang pathway to PR. And yun yung isang pagbabago. And then hindi na pwedeng magproseso ng work permit while inside Canada. So kailangan lumabas ng Canada, either uwi sa home country or pupunta sa border through flag polling para maproseso ang work permit. Hindi na pwedeng i-apply online while inside Canada na hihintayin mo yung decision ng IRCC sa application mo. Hindi na pwede yun, no? So yan yung dalawang pagbabago
So sa mga nagbabalak nating kapatid na nandiyan sa Pilipinas na pupunta rito as a tourist, pakaisipan nyo mabuti, hindi na kagaya dati nung pandemic time pa na maluwag ang gobyerno ng Canada dahil nangangailangan sila ng mga workers. Marami nun ayaw magtrabaho dahil pandemic nga. Ngayon back to normal na, so naghahanap na uli ng trabaho ang mga Canadian, mga permanent resident, kaya mataas ang unemployment rate dito ngayon. Kaya naghihigpit ang gobyerno sa pagpasok ng mga temporary foreign worker. Inuuna nila yung mga taong nandito na. Napiktado na rin pati yung of course sa immigration ng permanent residency. Sigurado yan, pati yan maapektuhan lahat. So nakaantabay ako sa mga sitwasyon at iba pang announcement na ipapatupad nila, and hopefully matapos na yung mga yan, malaking epekto para sa mga kapatid natin nagbabalak na pumunta rito. At yung mga kapatid na natin na nandito na, huwag kayong mag-alala, baka iniisip nyo na hindi na kayo may issuean ng work permit. May issuean pa rin kayo, as long as meron kayong LAMIA at yung job offer, you can still process yung work permit dun sa dalawang sinabi ko. Pero doon sa mga nagbabalak na nandyan pa lang sa Pilipinas, hindi ko naman sa dinidiscourage kayo, pero mahirap ang sitwasyon ngayon dito. Siguro magpalamig muna, huwag munang sumabak dito, lalo na kung wala kayong pupuntahan dito na kamag-anak na pwedeng tutulong sa inyo. And also kapag yung pera na gagastusin nyo is ipapangutang nyo or ibebenta nyo yung mga ari-arian nyo, pakaisipan nyo munang mabuti dahil hindi maganda ang sitwasyon ngayon dito sa Canada. Palamig muna ng konti, nandyan lang naman yan, 10 years yung ibibigay sa inyo na ibigay sa inyong visa, so palamig muna, obserba muna. Kapag gumanda uli yung sitwasyon, then mas paganda, tsaka kayo magpunta rito. Nagbabago naman yan from time to time, hindi naman permanente ang mga policy nila, lalong-lalo na pagdating sa immigration, pabago-bago, every 6 months yata nagbabago. So yun lamang po, ingat palagi, and kita-kita po tayo uli sa susunod na video. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga subscriber. Lumalago tayo. Keep on watching, and isang magandang araw po sa inyong lahat.